Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay ko nga. Tulak-tulak lang ah. Maganda rin eh. Uy, isang magandang buhay. Napakagaling ng aming hardinero ngayon. Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay ko nga. Tulak-tulak lang ah. Maganda rin eh. Hindi, ang problema nito ito. Hindi ko alam kung bakit walang lock. Kailangan nakakangawit nga dito. Lagyan mo kaya ng tali. Oo, di nakagano na, di ba? Oo. Italian mo ng alambre kaya. Oo. Kaya itong ano, starter niya. Di mo alam bakit. Kasi bungol mo nga nito. Kaya nga eh. Oo. Ano, wala ba siyang lock ano? Nakakangawit nga naman talaga. Maganda na sana, tulak-tulak ka na lang eh. Malinis din oh. Effective eh. Kaya lang, ito, talian mo na lang. Ano kaya alambre kong? Dire-diretso na nga lang, pero hindi ka na mangangawit. Hindi kuya, pag ang sakit dito eh. gusto mong tigilan muna. Eh di, gano'n mo na lang, kalag mo na ng konta, sigpit mo na lang uli. Nakakangawit eh. Kahit ako yan din ang complain ko, hindi, wala siyang lock ano. Kamote to, baka mayroon naman, ano bang, ano na ito. Wala po talaga. Pag ginanon mo kasi, tingnan nyo, gaganunin mo. Ngayon, hindi mo nabibitawan yan, hindi siya yung, wala talaga eh, wala talagang lock. Ngayon, di mo pipinot, kailangan pinutin mo muna. Wala talagang lock. Pero bibili din po ako ng heavy duty. Yung Kawasaki. Kasi, ito pwede na ito dito. Sandali lang mo yun kung ano. Effective naman. Shopee lang. Okay na sana China eh, no? Okay na sana eh. Kasi, silang mga nakaisip nito eh. Kaya lang, nasobrahan sila sa ano. Ayan, nakakangawit ka na. Nakakangawit talaga kung dito, ano. Yan. Ngayon, ano kaya yan? Pwede. Kung baka matusok ka naman ng alambre, ingatan mo na lang. Ngayon mo lang tinira to? Ngayon lang? Galing din pala no? Ayos ah. Pulido na. Tapos inanay po tayo mga farmer. Sabi ko nga kay Papayam kasi dati yung inaano yan, hindi to. Yung aming ano dito. Sabi ko sa kanya noon, sabi ko Papayam diretso mo na. Hindi na, okay na yan. Ayun, nadali kami ng anay. Ngayon kinakabahan siya. Yung dito, ito po kasi ito po ay lagayan namin ng anay yan, lason. Pagka yan po ibinuhos mo na, didiretso na yan, gagapang na yan paikot ng bahay. Pero kami naman po kasi, ang kinaganda naman dito sa bahay na ito, yung aming ito, yung mga hamba, yakal po yan na second hand mga farmer. Kaya hindi nila yan, mabubungi na sila, hindi nila kayang anuhin yan, hindi nila kayang ano, di kaya nilang ano no? Bakit? Gamitan mo ng plies na siram ka ng plies. Tingnan natin, di tapos ang istorya. Ayan tulak na di mas magaan. Galing yeah. Hintay mo na malobat yan, mayroon namang spare yan na battery. Ngayon, kung gusto mong patayin, tanggalin mo na lang yung battery. Nyari gusto mo magpahinga, tanggalin mo yung battery. Ayos naman pala eh. Effective
Hindi daw kaya. Paraan nakagawa nga yung tao ng ano eh. Nakagawa nga ng grass cutter, yung pa kayang ihitali mo na lang, hindi pa natin magagawa. Oh. Yan, the best. Ayos pala eh. Oh, sige, tapusin mo na eh. Natrabaho mo ngayong araw. Ay, buhay. Effective nga naman ano kong. Hindi, medyo bagalan mo lang konti. Makapal, nahirapan siya na. Tanong ko kay Papayam kung okay pa yung battery ng isa. Uy, tayo na. Aso. Titingnan natin kung hanggang saan si Kongkong. Alas 11 na pala. Grabe ah. Yan, bago mga panangalian tapos to. Para gumugupit ng ano, maliit na gunting ang hawak. Pero maganda ha. O, tingnan nyo ha, para pinagawa ni Papa. Yun na lang gawin mo ha, kanya. Yan. Mamaya po na tayo mag-spray, ne. Bilis lang naman yan eh. Parang lobat na no. Palagay ko lobat na yan. Mahina na eh. Pa-charge nga natin ito pa. Tingnan natin asa yung battery. Favorite anay oh. Kaya nga eh. Nilinason mo na. Yan mo na. Galing sa lupa yan eh. Nasa lupa ang anay. Yan tama din lang mapasimento na ng konti ni Papayam. Daw pa sabi ko sa kanya eh. Problema baka yung duhat naman ng madali. Iwasan na lang ano. Ano, lobat na Kong? Ha? Tinanggal mo. Lobat ya? Sayang ha. Di sila makapasok. Kaya mo muna mabilad. Sinara mo kuya? Para masanay sa hard race. Bilad sila, mainitan. Dami nang naliligaw, may pumasok. May isang ano kanina. Ano naman? Starex, bumalik na. Ngayon, ito naman. Fortuner, baka akala nila bukas tayo. Nakahiya naman. From Asinggan, Pangasinan. Saan ba kabantay yung Asinggan po? Hindi ko pa mapasyalan yan. Yung Ordaneta, papasok ka. Pinalunan, papasok ka. Ayun. Malapit sa Manawag. Malapit. Dadaanan nyo yung... Ayan, naligaw na naman po sila. Di kailangan kong i-edit kasi yung ano, yan po, Saturday, Sunday lang kami bukas. And then it says Oo, 9 to 2 lang. Kasi nga, I have to maximize the time. Kasi yung costing po ng, syempre yung pasweldo mo, yung ano, kailangan blockbuster talaga bago mo mabawi. Kasi pagka in everyday ko, baka mamaya ilang dalawang sasakyan lang, tapos I have 8 people there, wala, talo ako. ang Diba? daming, yung pinanood kong huli, ang daming tao. Yun nga po, kasi Saturday lang. Oo, sige po. Anong kon na araw? Sabado? Sabado-linggo lang po, 9 to 2. Ano nga magandang araw? Sabado? Kung parehas din po, halos talaga blockbuster, Sabado-linggo. Pero Sunday, medyo lamang ng kaunti. Para masaya. Ayan, may babatiin po kayo. Yung pumunta po dito, nag-pick up ng lechon, baka nanonood. Batiin nyo, sigurado nanonood yun. Oo. Hi, Melanie! Nandito na ako sa Ka-Farmer. Kaya lang, walang bukya. Kaya lang, walang lechon. Ayan, thank you po, thank you. See you na lang pag may time kayo. Thank you po, thank you. Ayan, naligaw po sila na naman. Ayan. Ay, mukhang
I need more sign. Yun nga sabi ko, honestly mga farmer, yun naman po ang ano natin talaga. Mahirap pong everyday, 'di ba? Pero malay natin, ini-improve ko pa po yung lugar. At ngayon mga maglalagay din kami ng kubo pa. So, we'll see kung saan po hahantong ito, no? Kasi sabi ko nga yung business naman is ano yan eh. Pag sinimulan mo siya, as time goes by, may mga open opportunities na pwede mong puntahan. Hindi yung parang okay na andoon yung isang yung goal mo, pero sometimes doon pa lang po sa umpisa may makikita ka ng avenue or let's say opportunity na hindi napupunta doon sa goal mo kasi mas maganda pala ito. So ayun po, kaya one day at a time lang tayo. It depends on the situation na ibibigay sa atin, ano, kung ano po ang pwede sa kapakanan na rin po namin at kapakanan ng mga bisita. So ayun, kami ayun nga, sabi ko nung medyo nag-aagawan na sa kubo, sabi ko bebe, rush na natin. So ayun nga, si bebe gumawa ng design, papasya lang ko yan next vlog. Yan, dito lang po tayo. Ayan si Kong. Ano pa kasi ang pwede kong ipagawa kay Kong pa? Ay Kong, may pala ka ba pala? Bawasan natin yung lupa doon sa ano, itong mga kahit i-itcha mo na lang yung konti-konti yung ito, yung pala, kasi hindi na siguro sobra yung lupa na linagay eh. Yung coaching pababa, pag dumaan dito, sumasaya. So ayan, sabi ko kay Kong, palahin niya na lang muna ito kasi marami pong sumasayad. Sabi ko na nung una pa lang, sabi ko mukhang nasobrahan yung nilagay na ano, na lupa. Kagaya po nito, mataas din. Sabi nga ni Baby, papantay na daw. Ayan, umulan na po kahapon. At hanggang dito na lang yan. Kailangan nang mapatag ito. So itcha-itcha na lang dito. Pero maiba tayo. Kailangan na namin magtanim ng ng ampalaya uli. Madami. Mga taga-Kabyaw na ating kaibigan na vloggers, ang dami nilang kinita sa Congratulations mga brotherhood. Na marami po silang kinita sa sina Kuya Jimmy Speak, sina Hito Beer, sino pa ba, sina Maki, sina Black. Marami, maganda po, tinama nila, mahal ang gulay ngayon. Ayan. You deserve it, brothers. Ang sisipag naman ninyo kasi. So, deserve nyo yan. Sana sa susunod ganun pa rin kasi sabi ko nga kahapon, kasi yung inaani po namin is 120. Ako naman ay kumita. Alam niyo naman po yung palay, sabi ko nga, ano naman yan, kumbaga parang oo, naandyan tayo. Sabi ko nga, basta tumatabla. Kasi may mga experiments po ako. At the same time, medyo na-challenge ako na ma-achieve yung magandang ani sa palay, Kaya pansin nyo kung anong pinapalagay ko, ina-analyze ko din kung anong mali namin. Gaya ngayon, may mga mali po kami. Last cropping, unang-una yung binhi na pakaraming pinasabog. Mali na kaagad mga farmer. Tapos at the same time, tinamaan pa po kami ng flowering stage. Talagang binaghalos si Aghon. Nadali kami ni Aghon. Yung bagyo pong pumasok, nung saktong-sakto, yung aming palay ay heading stage pa lang, palabas pa lang po yung so naka-apekto din, naka-apektuhan tayo. So ayun po, tuloy-tuloy lang. Yun nga ang sabi ko, yung mga farmers kawawa talaga kasi gagaya ngayon, binabana naman ng gobyerno yung tarifa sa imported na bigas. So ang mangyayari niyan, yung mga traders po may dahilan na naman para ibaba yung presyo. Ngayon 1650 mga farmer, kailangan mong umani ng at least 80 to 100 sa isang hektarya para ka lang tumabla. Ganun po ang pagkaganyan ng presyo. So medyo mahirap gawa ng, lalo na't mga inbred lang yung karamihan pong tanim. Yung mga katabi namin naka 60 lang. Meron, sabi ni Consel Serving, may 50, may 60, may 70, may 80. So 3 buwan kumita ka ng 10,000. 4 na buwan mong 2.5 lang po a month ang average. So sana ay wag na nating targetin yung 20 pesos muna.
pinipilit nating i-hit yung ganong presyo, pero sabi ko nga kawawa po yung magsasaka. Sa 7 pesos to 10 pesos na presyo ng isang kilong bigas nakakainin sa bawat pamilyang Pilipino. Ito real talk. I think ibigyan na natin sa magsasaka para naman wag nang ibaba nila yung presyo ng ganon. Kasi ibababa nila ng, sabihin mo mababaan ng 5 piso sa isang kilo, okay, sabihin na bumaba nga, pero ilang pamilya naman po ang hindi, alam niyo na, yung hindi nahirapan. At ang pangit pa nito, baka mamaya yung mga new generation tama rin na magtanim ng palay. So isa pa yon sa kailangan ma-motivate natin na mag-aaral akong magtanim ng palay kasi may future diyan. So hindi yung nagpalay dahil hindi nakapag-aral, palay na lang ang pupuntahan. Dapat po mali dapat meron din tayong course ng agriculture na sa palay kasi may kita. Dun po natin yun makikita na sana ma-improve pa. Pero kung lagi na lang ganun naging magsasaka not by choice pero by 'di ba, pagkakataon dahil nga hindi siya nakapag-aral, yun na talagang babagsakan niya, hindi maganda. Isipin niyo mga farmers, sa 7 pesos sabi ko nga isang stick na sigarilyo 7 pesos, 10 pesos na kaagad yun sa isang pamilya siguro average 1 kilo lang naman isang araw, 'di ba? So hindi siguro naman mabigat 'yon kung maiintindihan, 'di ba, nila. Minsan nga nakikita niyo wala may alak pa. Hindi naman sa pag-ano, hindi ko din lahat, pero 'di ba? So ayun lang. Bawasan mo kung bawasan mo na ng konti. Pwedeng bawasan mo pa ng konti. Marami na. Hindi na bababa yan ng no? Sobra nga yung nailagay. Sabi ko na, yung una pa lang. May sumayad na mga kotse, yung mga mabababa. Dito na. Yan. Malilim pa naman ayos pa naman sa iyo. Basta't pag uminit na, edi sa ibang araw naman doon ka naman sa lilim magtago. Oy. May karera na naman daw ng July, August. Sabi ko nga sana makapag-train ako kahit 10, kuya. Yung mga medyo magulang na. Kaya lang ayokong i-risk yung red bar. Gusto kong ipares yung sa tatay kasi may isang hen dyan Kasi ang nangyari, namatay yung nanay, namatay yung isa. Namatay yung yung babae. Oo. Nag-going light Kaya nga, yun na nga gusto ko ipares sa tatay para at least yung dugo hindi mawala. Father to daughter ba? Iba-iba yung niya, iba yung lipad niya Tsaka malakas ang loob, lumalayo, tumataas. Ang late mo nakita ko, kala ko dakit siya. Pero siya talaga yon. Baka bato-bato lang nakita mo. Sabi pa siya dyan sa bakal na yan, sa semento. Galing Ang takas niya, pinakamalit siya. Kaya kalabat ito. Ibig sabihin, dinudungaw niya yung niya. Pearl eye yan Kasi galing ko yan, sa taas yan. Papabas yan ganun, takas. Kasi yan, alam mo yung lahi niyan, ng imbrek na yan, lahi yan ng kay Joe Cruz, si Milenyo, pangalan niyan Milenyo, yung lolo siguro nila yung mga pinanggalingan ng lahi niyan. Yun kung mag-isa lang yun umuwi, solo yun, solo clacker yun ng Bagyong Milenyo, nakauwi siya. Yun yung istorya niyan. Kaya galing diyan, ilang generation na. Siyempre malay mo yung lumabas yung, 'di ba? Yung jeans niya. Ayun ang kwento niyan. Kaya medyo mahal yung kalapati na yan, yung pares na yan
Alang na disgrasya yung babae, pero nakapagpalabas naman po tayo. Ayun. Ayos na yung ganyan, medyo kasi inulan na kahapon to, sabihin wawa naman yung kanina, galing pa ng Pangasinan. Bayad niya. Ha? Bayad. Hindi, kakain sana. Oo. Kanina nga. May ano ka, may piris ka sa noo. Oh. O yun. Sana kinamot mo na lang sa noo mo. Update. Ha? Makati talaga. Nali ako na sa bundok. Ano ako? Lumaki yung pakwan din ano. Tatlo pa yan, no? 1, 2, 3. Ayan, no? Dito ako yan, natago isa. Oh, nakatago nga. Nali 4 pa sila, 5. Oh. Hindi pa. Sinugluto ko yan. Di pa, di. Patutuyuin mo yung ano niyan, turuan kita tumingin. Para alam mo. Ito kung yung pinakamalapit na ano niya. Matutuyo na siya. Ito, oh, saan na ba yung pinakamalapit niya? Ito. Ah, medyo ano na oh, tuyo na nga yung dahon. Oh. Tuyo na nga. Oh. Di patutuyuin pa natin yan ng konti. Ito. Yan oh. Ito. Oh, matutuyo yan. Oh. Wala pa oh. Matining pa. Pero malapit na. Ilang araw. Matining pa, hindi pa flat yung tunog niya. Sa katok malalaman ninyo. Sila makapasok eh. Ganda na ng loop, no? Isa na lang, yung aviary na lang dito sa gitna. Kaya lang sabi ko unahin na muna yung kubo, matatagalan din sila dyan. Kubo na muna. Ayan na oh, unti-unti na ano. Ito na lang palang papantayin ni Kongkong ah. Oh, mga farmer, ayan lang. Ito. Tapos ito, inaabot na siya ng init. Tamang-tama na, dito na naman siya sa lilim, di ba? Oh. Ayan yung lilim. So okay na yan. Mga tao atang ano ba yan? Basketball. Mga bata itong ano, mga bata, hindi ko alam kung alin nawala yung isa kong bola na kaya ako nabubisit eh. Sabi ko nawalan ako ng isang bola. Ang ganda pa naman ng isang bolang yon. Nilabas, kaya sabi ko isang bola lang ilalabas kasi pag dalawa, ayun, siguro na inabutan doon, may dumampot. Ay sabi ko talaga naman at ayan mga ka-farmer, tayo ay ayan, napantay na ni Kongkong, magti na lang. Hindi ko alam kung anong plano, na bago na naman, ganyan na lang yata yan, tutubuan na lang ang damo at grass cut na lang siguro. Tapos nakapag-abono na tayo. Hopefully ay sinunod ako ni Kongkong na ilayo ng konti dahil yan ay mainit yan. So kailangan po yan ay malayo talaga. Bakit hanging amihan na naman ito? Bakit na dito galing? Easterlies yan. Nakasalubong niya yung mainit na hangin. Pero ngayon po ay rainy season naman na. Kaya ano na yan. Ito hindi ko alam kung kailangan bawasan. Hindi namunga. Mga mangga nagkausap-usap ngayon. Hindi po namunga yung mga mangga namin. Mangga ha, hindi yung Carabao mango. Nag-usap-usap sila. Last year ang daming bunga eh. Natin itong ini-spray nila mga anay, grabe ano, bilis po talaga ng anay. Pero yung bahay safe naman yan dahil wala naman gaanong kahoy yan, UPVC
Ano pa ba? Yakal naman yung ano natin, hamba. Galing ha. Oh, nandun na si Papayam oh. Pag bago po yung battery, napakagaling din ng grass cutter na yan. Solid. Ganda natin. Ba't puro sahog yung sa'yo? Ayan o. Siyempre, first come first serve na eh. First come mo ka. Sa taas, ikakalat. Babo. Paano ka? Ano po ano kay? Oh, yan yung ginawa ni Tito Nor na nagkamali sila. Yung upuan. Science. Ang anelap eh. Kaya kalak ko no po kay. Nangawas kitang live. Ayan o, saan sabing hindi inaanay ang teakwood? Ayan o. Oh. Ana yan. Malambot lang ang teakwood. Tutusin mo. Malambot ang teakwood. Maganda lang ang haspi. Yan ano yan, mura. Mura pa no. Wala naman anay yun kuya. Na? Tinignan namin po. Pero ibig sabihin, ito, kinainan niya na yan. Dami na naman nating gatong. Ayan. Maganda din pala Papayam pagka natitrim ano. Kahit yun lang oh. Malakas din tong ano natin ah. Mas mababa na siya ngayon. Lobat na naman Papayam. Ayos pala eh. Lakas din yung battery niya. Okay na rin naman yung presyo. 1.6 ba? Pero kukuha ko ng ano, brass cutter na tunay talaga. Kailangan din natin eh. Pero kung dito, ito, nag-enjoy naman na si Papayam sa free. Ayos. Amoy grass. Darata ng litso na. Kaya lang nakakangawi talaga. Yung sinasabi ko kay Kong nakakangawit. Ito oh, sabay naka-press ka pa dito. Paano kaya itong ay! Oh, yan, masarap sana itulak lang. Ito talaga kailangan ng ano. Dapat may lock talaga siya. Ngawit. Pero maganda na pong tingnan no. Pagka ito na lang sa baba. Ngik 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 ngik. Yan na naman, dami na naman mga ka-farmer. So ayan oh, nakapaglinis na po sila sa baba diyan. Si Rizal tsaka si Jomar ngayon. At bukas baka mag-umpisa na po tayo. Wala na oh. Yan naman nakapag-order ng gamit. Nahirapan silang i-finalize yung mga anong orderin, mga bakal. So ayun, bukas na lang siguro kay ano, kay Sharon. Tapos ayan si Kongkong okay na, napantay niya na po yung mga lupa na nasa gitna, mga sobra-sobra.
At least okay na mga farmer. Tapos ayun, shoutout pala kay Ate Gloria Agudelo. Ayan, nagparamdam po siya. Thank you ate sa suporta po ninyo at hope to see you again. Syempre. Ayan, ingat po kayo dyan. Tapos sino pa ba ang ano natin? Wala naman tayong babatiin na ano. So ayan, si Bebe siguro. Bukas try natin na tingnan yung ating mga shoutout. So ayan po at Miyerkules na naman bukas. Getting ready na naman para sa bakbakan. Bilis ng panahon ano. Sabi ni Bebe ngayon na daw prepare nung mga bukas papaluto na po siya kasi wala talaga kami pang sisig, paksiw. Wala kami. Pang sigang, wala po kami, ubos. Kung may natira man, kakapiranggot, ilang order lang. So hopefully ay mas busy tayo. Walang problema. May mga baboy tayong malalaki ngayon. So si Farmer Anthony sa Webes may dadalhin din, 12 na naman yon. So ayos na mga farmer. Tapos ako po ay natutuwa dahil yung ibon natin ay ayan, andyan na po sila. Makakapasok na ng maayos mga farmer. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.